Sagip Saka Act at Coco Levy Trust Fund. Ang mga batas na to ay naglalayong palakasin ang sektor ng agrikultura at pagyamanin ang kabuhayan ng sektor ng mga magsasaka. Pinagkatiwalaan din siya bilang Presidential Assistant for Food Security and Agricultural Modernization, kung saan pinamunuan niya ang Philippine Coconut Authority Fertilizer and Pesticide Authority at National Irrigation Authority. Kasabay din nito ang National Food Authority. Sa ilalim ng kanyang pamumuno mula 2014 hanggang 2015, bumaba ang presyo ng bigas hanggang 3 piso sa loob lang ng 1 taon. Ang pinakamababa noong lumipas sa 20 taon. At noong 2022 naman sa pagtakbo ng pagkapangulo ng dating Vice Presidente Leni Robredo, siya ang napiling pinagkatiwalaan at maging katuwang bilang Presidente, Vice Presidente, dala ng platapormang Hello Pagkain, Goodbye Gutom. 3 dekada sa serbisyong publiko para sa sambayanang Pilipino, isang leader at tapat na totoo sa kanyang paglilingkod at walang bahid ng korupsyon. Narito na ang susunod na tagapagsalita, ang nagbabalik sa Senado, Mr. Hello Pagkain, number 51 sa balota, Senador Kiko Pangilinan! Bayang Pilipino, malinaw sa'yo ang patutunguhan. Pagkain mura, maaasahan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. To Mayor Mahul Gandamra, running for Vice Mayor. To Sharif Zain Gandamra. Kiko sa puso ko. Subok kang matapat sa bayang Pilipino. Running for Councilors, Muhammad Shakil Gandamra. Pagkain mura, Unmar Haser Munder. Kiko sa puso ko. Nasrola Basman. Miling Pilipino. Muhammad Khalid Salik. Puso ko. Ozama Makabangon. Sa balota. Anisa Dimal. Kiko sa puso ko. Shiyawi Lala. Sultan Jawar Domato. Abdani Alonto. Abdul Dalidig. At sa ating lahat, minamahal nating mga kababayan dito sa Islamic City of Marawi, Assalamualaikum. Good afternoon, good morning to everyone. Kumusta na kayo? Okay naman? Alam nyo, this is the first time that Sharon is visiting Marawi. I have been here several times already. Sa election, I was here in the 2022 elections as the vice presidential candidate of Vice President Leni Robredo. Napakainit ng pagtanggap ninyo sa amin dito nung nakaraang halalan. Thank you very much, Sukran. Noong panahon na yon, bilang kandidato para sa Vice Presidente, tumatakbo tayo sa slogan at advokasya ng Hello Pagkain, Goodbye Gutom. Mahalaga ang advokasya ng food security, pagsuporta sa agrikultura at pangingisda, dahil dyan natin matutugunan ang problema ng gutom at kahirapan. Kaya mula pa noong 2010 hanggang sa ngayon, 2025, it has been my advocacy to fight for our farmers, our fisher folk, to fight for food security, to fight for better allocation ng budget sa agriculture at fisheries. Dahil pagka maganda ang suporta sa magsasaka, mangingisda, dadami ang kanilang ani at huli, gaganda ang productivity nila. Pag marami na ang ani at huli, marami ng supply ng pagkain sa ating mga palengke. At pag marami na ang supply,
bababa na ang presyo ng pagkain. Magiging abot kamay na ang masarap at masustansyang pagkain. Kailangan suportahan ang agrikultura at pangingisda. Ako lamang sa lahat ng 17 mga kandidato na pumapasok labas sa top 12 ng ating eleksyon. I am the only one who is championing agriculture and food. Tayo lamang po ang isinusulong ang agrikultura at pangingisda sa mga re-electionist na senador. Dahil yun ang dapat nating gawin. Alam niyo po, sabi nila Mindanao is the land of promise. But for so long, the promise continues to be broken. Hindi nabibigyan ng sapat na suporta, lalo na dapat sana food basket ng ating buong bansa ang Mindanao. May mga nagsasabi, kaya bang pababain pa ng hanggang 20 piso kada kilo ang presyo ng bigas? Ang sagot ko ron, ganito dapat. Mapapababa natin ang presyo ng bigas at iba pang pagkain at ang paraan, taon-taon, sa 6 na taon ng isang panunungkulan ng isang Pangulo, dadagdagan ng 100 bilyon kada taon ang budget ng agrikultura at pangingisda. So that after the end of 6 years, magiging 800 billion, 700, 800 billion dapat ang ating agrikultura budget. At dun sa bilyon-bilyon na yon, dapat direkta ang suporta sa mga magsasaka, mangingisda. Bibigyan dapat ng suporta para sa mechanization, para sa pataba, para sa fertilizer, para sa post-harvest, para sa mga cold storage, para sa farm-to-market road. At pag ganyan na ang mangyayari, gaganda nga ang ani. Lahat po tayo makikinabang. Ilang araw na lamang, halalan na. 8 days, including today, the campaign will end. And on May 12, lahat tayo pupunta na sa presinto para mamili. Ang pinakamakapangyarihan sa lahat sa araw ng halalan, hindi po kaming mga politiko. Ang pinakamakapangyarihan sa lahat ay ang taong bayan, ang botante. 68 million ang mga botante natin. Kayo yun. At kayo ang magsasabi kung sino ang dapat umupo at kung sino ang hindi nararapat umupo. Pero sana busisiin natin para ang ating pasya kung sino ang nararapat at kung sino ang hindi nararapat ay base sa ating masusing pag-aaral. Piliin base sa track record, base sa resibo. Ako po, dito po sa Marawi, ilang beses na po ninyo akong hinalal bilang senador. Lagi po akong nananalo rito. Lagi akong nasa top 12. For the 3 terms that I ran as senator, I've always won here in Marawi. And for those 3 terms, because pinagkatiwalaan ninyo ako, binigyan ninyo sa akin ang inyong tiwala, tiniyak ko na hindi ako nagtaksil. Hindi tayo minsan nasangkot sa anumang kasong anomalya. Kaya sa darating na May 12, busisiin natin ang husto. Tingnan natin ang track record. Tingnan natin kung meron bang involvement sa graft and corruption sa mga senador. Tingnan natin sino yung mga may nagawa. Tingnan din natin sino yung mga nanahimik kapag mayroong kaso ng mga katiwalian na hinihiring. Dahil kung yun din lang ang mananalo muli, yung mga tiwali, sabi ko nga, kumuha na lang po tayo ng bato, pukpok natin sa ulo natin, dahil ganun din ang resulta, sasakit lang ang ulo natin. Last April 28, 2025, si Sharon and I celebrated our 29th wedding anniversary.
niligawan ko siya 29 years ago. Sinuyod ko siya 31 years ago pala dahil nag-boyfriend at girlfriend muna kami ng 2 taon. Marami akong kakompetensya. Mga sikat na artista, mga sikat na mga aawit, maraming naghangad, bilyonaryo, mga negosyante. Ngunit ako ang nagwagi. At hanggang ngayon, ayun, patay na patay pa rin ako sa misis ko. Pero ang katunayan, bakit kami nagtagal ng 29 years? Dahil yung pinangako ko na mamahalin ko siya ng lubos, hindi ako nagtaksil. Naging tapat at totoo. Pero ngayon, maraming nanliligaw sa atin bilang botante. Pinapangakong mamahalin tayo. Pinapangako ang buwan at bituin para makuha ang ating matamis na oo. Huwag tayong basta-basta maniniwala. Dapat yung tapat at totoo. Kaya ako po sa personal na buhay at sa pagiging senador, nanatiling tapat at totoo sa aking asawa, sa aking mga anak, at sa ating taong bayan. Si Kiko Pangilinan po, narito po sa harap ninyo, tumatakbo para sa mga kababayan natin na naniniwala na may pag-asa pa ang Pilipinas. Dito sa Marawi, ang ating rehabilitasyon, marami pang kailangang ayusin. Makakaasa kayo pag tayo po ay pinalad, pagtutulungan natin ni na Mayor at Vice Mayor at ang City Council ang ating rehabilitasyon. Ang problema sa kompensasyon, pag-aralan natin paano pa natin madadagdagan at mapapabilis para tiyak ang hustisya, ang katarungan dito sa usapin ng trahedya ng Marawi Siege. Pagtulungan nating ayusin. Nais din nating batiin ang 80 mga barangay kapitan na narito ngayon. Mabuhay ang mga barangay council ng Marawi. Hindi ko na po papahabain pa. 2 pakiusap na lang. Ang una, lagi kong narinig, gwapo pala sa personal si Kiko. Hindi ko alam kung matutuwa ako o malulungkot. Kasi sabi, Senador, gwapo pala kayo sa personal. Tama! Pero ang tanong ko, so nung hindi nyo pa ako nakikita sa personal, ano turing nyo sa akin? Ngayon, alam nyo na bakit na-inlove si Sharon sa akin. Pero may pakiusap po ako dahil marami pa dito sa Marawi, hindi pa ako nakikita sa personal. So, kung pwede lang, di ba, sabi nga nila, magmarites, tatok tayo sa mga kapitbahay at sabihin, nakita nyo si Kiko, gwapo naman pala sa personal si Kiko. Pero siyempre, ang huli kong pakiusap, wag po ninyo akong iboboto dahil gwapo ako. Hindi ko po kasalanan, nagkataon lang. Ang iboboto po natin, wag naman dahil gwapo. Hindi ba? Dahil kung gwapo rin lang, sinungaling naman. Gwapo nga, magtataksil naman. Doon na tayo sa gwapo ang naging performance. Gwapo ang naging track record. Gwapo at malinis ang naging serbisyo publiko. Number 51 po sa balota, Kiko Pangilinan. Maraming salamat. Assalamualaikum. Thank you very much.